Magandang hapon po. Walang pasok sa mga pampublikong paaralan sa lahat ng antas at mga opisina ng gobyerno sa Metro Manila sa Lunes. Iniutos ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Egay at ang ikinakasang tigil pasada. Ayon kasi sa Pag-asa, inaasahang hahatakin ng bagyo ang habagat na magpapaulan ngayong weekend hanggang sa Lunes, araw ng State of the Nation Address ng Pangulo. Nakikita ng Pag-asa na magiging super typhoon ang ngayon tropical storm Egay. Binanggit din sa utos ang tigil pasada ng grupong Manibela sa Lunes hanggang July 26. Hindi saklaw ng utos sa mga ahensyang may kaugnayan sa kalusugan at paghahanda sa kalamidad. Desisyon naman daw ng mga pribadong kumpanya at paaralan kung magsususpindi rin sila ng pasok. Arestado ang mga umano'y snatcher sa Taguig, kabilang ang isang nagpanggapang motorcycle taxi rider. Yan ang tinutukan ni Nico Wahe. Madaling araw ng July 8, naglalakad ang magkaibigang ito sa 9th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig. Nakasalubong nila ang isang lalaki. Nilampasan sila, pero ilang saglit lang ay sinundan sila nito. Sa ibang anggulo ng CCTV, makikita ang pagdating ng isang rider na naka-uniforme ng isang kumpanya ng motorcycle taxi. Nang biglang, hinablot ang cellphone ng lalaki. Dali-daling sumakay sa nagpanggap ng motorcycle taxi rider ang snatcher sa katumakas. Makikita rin ang paghabol sa kanila ng mga biktima. Kaninang madaling araw, nahuli ang mga suspect na sina Mark Del Rosario at BJ Gonzales matapos muling mang-snatch sa BGC. May biglang dumaan na motor, tapos hinablot yung cellphone ko. Tapos hinabol ko, nakita ko yung mga marshal ng BGC. Humingi ako ng tulong. Tapos niradyo nila sa kasama nila. Naabutan po namin na papunta na po ng Buendia. Suspicious naman po yung nangyaring ginawa nila. At minto pagkataas na sir, yun naman po umamin sila. Naitaas rin ang kanilang mga kamay. Tinapon daw ng mga suspect ang hinablot na cellphone pero kalaunay na-recover din ng mga pulis. Dumating din sa himpilan ng Fort Bonifacio Police ang unang biktima. Sigurado kayo? Oo, sigurado ako based sa figure nung suspect. Hindi na nakatanggi ang parehong suspect. Natanggal po kami sa trabaho, sir. Kakapanganak lang po ng asawa niya, yung asawa ko buntis, sir. Palakasan lang ng loob, sir, kaya sir, dahil sa pangangailangan. Pero si Del Rosario lang umamin na siya rin ang nagpanggap na rider na sinakyan ng snatcher noong July 8. Itinanggi ni Gonzales na siya ang kasama noon ni Del Rosario. Napagalaman din ng Fort Bonifacio Police na grupo silang nag-ooperate sa Metro Manila. Desidido magsampa ng kaso ang parehong biktima. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Mismong Pangulo at hindi isang kalihim ang namumuno sa Department of Agriculture. Kaya bagong ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., alamin natin kung nasaan na ba ang estado ng agrikultura sa bansa. Narito ang special report ni Jonathan Andal. Panahon ngayon ng taniman sa Gimba, Nueva Ecija, ang rice granary ng Pilipinas. Sa grupong ito, ang pinakabata ay ang magi-grade 7 na si Nico, na kasama ang kanyang buong pamilya na nagsasaka. Gusto niyang magtanim din para meron din allowance. Pangbibili ko po ng gamit sa school. Manggagawang bukid ang tawag sa kanila. Walang sariling lupa, nakikiporsyento lang. Kikita ka ng 60 pesos kada half day. Sa isang araw naman, may 200, 300. Sa lugar na pinanggagalingan ng pinakamalaking supply ng bigas sa bansa, 39 pesos kada kilo ang pinakamura. Sabi ng Pangulo noong unang SONA, magbibigay siya ng ayuda sa mga magsasaka. Sabi ng Agriculture Department, hanggang nitong Hunyo, nakapamahagi na sila ng higit 50 milyong kilo ng binhi sa higit 1 milyong benepisyaryo. Isa sa nakatanggap nito ay ang magsasakang si Mang Charlie. Meron din daw ayuda na 5,000 piso na 2 beses niyang nakuha. Pero hindi raw ito sapat para makaahon siya sa utang dahil mababa pa rin daw binibili sa kanila ng mga trader ang kanilang mga palay. 17 pesos and 50 centavos kada kilo nitong huling anihan. Maski 20 lang, ayos na. Pagka nakabayad ka na, uutang ka ulit.
Ang Department of Agriculture naglunsad ng Agri-Negosyo Loan Program para naman sa mga magsasaka ng sibuyas. Ang Pangulo na mahagi ng mga kagamitan sa pagsasaka, meron din siyang ipinamahagi na milyong pisong pondo sa mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka sa Bulacan. Nilagdaan din ng Pangulo ang batas na bubura sa utang ng 610,054 agrarian reform beneficiaries. Ang pangako ng Pangulo noong unang SONA, pararamihin ang produksyon sa sektor ng agrikultura. Kinumpara namin ang unang 3 buwan ng 2022 ni Pangulong Rodrigo Duterte at ngayong 2023 ni Pangulong Marcos. Bahagyang dumami ang produksyon ng palay, mais, sibuyas, baboy, baka, manok, itlog, bangus at tilapia. Pero nabawasan ang tubo, dairy products at galunggong. Ang pagtaas ng presyo ng ilang bilihin ang sumalubong sa pag-upo ng Pangulo sa Department of Agriculture. Inimbestigahan pa ito sa Senado at Kamara. 1 taon sa pwesto, mananatili ang Pangulo bilang kalihim ng Department of Agriculture, bagay na kinokontra ng isang grupo. Step down bilang concurrent Department of Agriculture Secretary. Hiling namin na palakasin ang local na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. Sabi pa noon ng Pangulo, kailangan na ng bansa ng bagong henerasyon ng magsasaka. Pero kung si Neneng ang tatanungin, ayaw na niyang tumanda ang mga anak sa bukirin. Gusto mo ba to, yung pagtatanim? Hindi rin po, sir. Paglaki mo, ano bang gusto mo maging? Maging pulis po, sir. Mas maganda nga sana yung ating agriculture nasa bata pa lang, nasa curriculum na, no? Para maintindihan lalo. Sa darating na SONA, hiling ng mga taga-Gimba, Nueva Ecija, banggitin naman niya yung manggagawang bukid. Ito, manggagawang bukid, ito talaga yung tagapaglikha ng pagkain ng buong Pilipinas. Proyektong pangkabuhayan po. Papalit dun sa nawala naming kabuhayan sa gapas. Pinakamahirap na sektor ng bansa ang mga nasa agrikultura ayon sa Philippine Statistics Authority. Kakatuwang isipin kung sino pa ang nagsusuplay ng pagkain ng bansa, sila pang isang kahig, isang tuka. Magtanim ay di biro, maghapong matayuko. Mula Gimba, Nueva Ecija, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Tumalsik ang mga minibus at may mga sasakyan ding tumaob na biglang may sumabog sa ilalim ng lupa sa kalyeng yan sa Johannesburg, South Africa. Isa ang patay habang halos 50 ang sugatan. Lumikha ng mahabang bitak at uka sa kalsada ang pagsabog na iniimbestigahan kung dahil sa underground gas explosion. May aasahan po ulit na taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng isang oil industry source, 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos ang madaragdag sa kada litro ng gasolina. 20 centavos hanggang 60 centavos naman ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Alamin po natin ang latest sa Bagyong Egay mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, magandang hapon. Maraming salamat, Tia. Magandang hapon, mga kapuso. Lumakas at isa ng tropical storm ang Bagyong Egay na patuloy natin binabantayan sa loob ng PAR. Huli itong namataan 685 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng manatili sa dagat ang Bagyong Egay sa mga susunod na araw pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad na maglandfall ang nasabing bagyo. Maaring dito po yan sa hilagang bahagi ng Northern Luzon. Posible pa rin itong mas lumakas at maging super typhoon sa Martes o kaya naman ay sa Miyerkules. Ramdam na ang epekto ng trough extension yung bahagi po ng Bagyong Egay. Kasabay po yan ang pag-iral din ng pinalakas na hanging habagat o yung southwest monsoon. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, wala pa naman gaano mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Pero bandang tanghali, uulanin na po ang malaking bahagi kasama dyan ang northern at ganun din ang central Luzon kung saan merong mga malalakas na ulan. Yan po yung mga lugar na meron po mga kulay orange at kulay red dito sa ating rainfall map.
May ulan din dito sa bahagi ng Bicol Region at meron din po dito sa bahagi ng Samar and Leyte provinces, pati na rin sa Panay Island at sa may bahagi po ng Negros provinces. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa halos buong Mindanao, dito po yan at inaasahan natin yan sa umaga. Pero sa hapon, asahan po ang mga pag-ulan sa maraming lugar kagaya na lamang ng Zamboanga Peninsula, ganun din ang Northern Mindanao, Soc-Sargen, ganun din dito po yan sa may Caraga at sa Davao Region. Dito naman sa Metro Manila, posible pa rin po ang ulan bukas, lalong-lalo na sa hapon. Posibleng malawakan po yan at mayroong mga malalakas na ulan sa ilang lugar, kaya maging handa pa rin sa banta ng baha at panatilihin po ang pagmumonitor sa advisories ng Pag-asa. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Bago pa magsimula ang GMA Gala 2023, bibigyan muna namin kayo ng preview kung gaano kaningning at kaenggrande ang tinaguriang most glamorous event ng taon. Kasama ko dito sa Marriott Hotel Grand Ballroom sina Lars Santiago, Aubrey Carampel at Katati Bayan. Ang nilalakaran ko ngayon ay ang red carpet ng GMA Gala 2023. Dito rarampa ang mga VIP at ang pinakamakinang ng mga kapuso stars. Asahan ding darating ang maraming news and public affairs personalities, GMA executives at iba pang mga personalidad. Dito rin sa red carpet makikita ang ilang booth na sinet up ng ilang kumpanya para magdagdag ningning at saya sa gala. Dito naman sa loob ng Grand Ballroom, mabusisi ang detalye na aabot sa mahigit 100 lamesa. Kumpara noong nakaraang GMA Gala kung saan Old Hollywood ang naging tema, modern architecture naman ang inspirasyon for this year. Striking gold, black at white ang mga nangimbabaw na kulay. Very impressive din ang art installation at panels para ma-achieve ang young and classy vibe ng event na ito. Pero sa kabila na engranding GMA Gala 2023, isa pa rin itong fundraising charity event kung saan ang proceeds ay mapupunta sa GMA Kapuso Foundation. Ito naman ang stage kung saan inaasahang magbibigay ng kanyang opening remarks si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Inaabangan din ang performances nina Julian San Jose, Rita Daniela, Jillian Ward at iba pang kapuso performers. Up for grabs din ang mga award ngayong gabi tulad ng Sparkle Star of the Night, Sparkle Love Team of the Night at Couple of the Night. Nagtulong-tulong ang mahigit 500 off-cam talents para mabuo ang GMA Gala 2023. Inabot ng mahigit kalahating taon mula planning hanggang execution. Mapapanood ang highlights ng grandest event of the year na ito sa YouTube at Facebook pages ng GMA Network at Sparkle GMA Artist Center at sa Sparkle GMA Artist Center TikTok account. Kasama ko sina Lars Santiago, Aubrey Carampel at Katati Bayan. Buong puwersa naming ihahatid sa inyo ang mga magaganap dito sa itinuturing na most glamorous event of the year, ang GMA Gala 2023. Balik sa iyo, Pia at Ivan. May hinahanap ngayong isang inmate sa New Bilibid Prison. Inaalam pa kung tumakas ang PDL na sinasabing mahilig daw talagang magtago. Nakatutok si John Consulta. Basta't kailangan halugugin lahat. Lahat ng kailangang baliktarin na. Basta't hanapin ang hanapin. Hindi pwedeng tumigil. Mahigpit na bili ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. halughugin ang New Bilibid Prison para mahanap ang isang nawawalang person deprived of liberty. Sabi ni NBP Superintendent Angie Bautista, isang PDL na 25 anyos. Actually, ang kaso po niya, anti-fencing at may pending case po siya na carnapping. So, 25 years old siya, meron siyang physical deficiency at ang isang na-divulge na information, mahilig siyang magtago sa mga sako. Lagi po siyang hinahanap, pero nakikita siya sa mga sako. Kung sakali mang
hindi siya makita dito sa loob ng 10.87 hectares, buhay man o patay, i-conclude na po natin siyang takas. May nakadeploy ng team ang Bucor sa labas sakaling makumpirmang nakalabas ang nawawalang PDL. Humingi na rin daw sila ng tulong sa Philippine Coast Guard para sa paghahanap ng nawawalang PDL. Malaki raw ang matutulong ng 4 na highly trained na aso ng PCG sa paghahanap. Search and rescue dog. Nawala po kami kasi ang K9 po namin tungkol lang sa mga cellphone, sa mga bombs at saka explosive at saka sa mga drugs. Sila po meron po silang capability na ma-search yung tao. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinarangalan ang 24 oras ng Pambansang Balita Award sa Hiraya Awards para ito sa special report series na Banta ng Nagbabagong Klima na layong magbigay ng liwanag sa epekto ng climate change. Iginagawad ang Pambansang Balita Award sa media outlet na nangunguna sa pagbabalita ng current events, public affairs at pagtalakay sa national at global issues. Ang pagkilala ay tinanggap ni GMA Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Assistant Vice President for News Programs, John Ray Arabe. We want the viewers, the mass viewers, to know the effects of climate change. This recognition just amplifies our objective, our mission, as part of the largest or the biggest news organization in the Philippines. Naging malungkot ang bakasyon ng isang fur parent sa Quezon dahil ang aso niyang nawala. Natagpo ang kinatay na ng 2 mangingisda. Nakatutok si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Habang naka-check-in sa isang resort sa Sariaya, Quezon, ang isang babaeng 63 anyos mula sa Santa Cruz, Laguna, nawala noong July 18 ang isa sa kanyang mga aso. Nagalok siya ng pabuya para mabalik ang alaga. Sa tulong ng isang concerned citizen, naipaalam sa kaanak ng biktima na ang aso niya nakitang kinatay na ng 2 lalaki sa lugar. Batay sa police report, naabutan pa raw ng biktima ang alaga niya na kinakatay sa isang mesa. Ang mga sospek na taga roon ay isang mangingisdang 51 anyos at isang alias bunso. Kinundina ng isang animal rights group ang ginawa sa aso. This is an illegal act, no? That's really totally an illegal act. It's not allowed by law. The Animal Welfare Act prohibits the killing of animals. Nakakulong na ang mangingisda habang patuloy na hinahanap si alias bunso. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act na may parusang kulong ng 2 taon at multang hanggang 100,000 pesos. Handa namang magbigay ng tulong legal ang Animal Kingdom Foundation sa may-ari ng aso. Hinikayat din nila ang mga barangay official na paigtingin ang pagbabantay at pagpapaalala sa mga residente na iligal ang pagpatay at pagkain ng aso. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makunan ng pahayag ang may-ari ng pinatay na aso at mga sospek. Para sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Andrew Bernardo, nakatutok 24 oras. Responde sana sa pasyente ang isang ambulansya sa Las Piñas, pero ito mismo ang kinilangang ng saklolo matapos sumalpok sa AUV. Nakatutok si Jonathan Andal. Mag-U-turn ang ambulansyang ito ng Barangay Zapote sa Las Piñas kaninang alas 4 ng madaling araw nang biglang hindi huminto ang nakabanggang AUV hanggang maararo nito ang mga barrier post. Nakaladkad pa ang isang concrete barrier na pumailalim sa sasakyan. Tumigil ang sasakyan nang tila kumalso ang concrete barrier. Bumaba ang driver at sakay nito. Sinilip ang sasakyan, saka sumakay ulit at umandar palayo. Magsusundo raw noon ng pasyente ang ambulansya. Dumagat po sa akin yung kasama ko. Bali na ito yung braso ko doon sa cambio. Lumabas kagad ako sa bintana. Kasi baka sumabog yung sakyan kasi nabangga eh. Nasira ang mga gamit sa loob ng ambulansya gaya ng upuan, medicine box at stretcher. Sabi ng driver ng ambulansya, hindi niya agad napansin ang humaharurot na AUV dahil bawal mag-U-turn sa lugar. Mabilis po yung dating niya sa amin, sir eh. Naka-blinker po kami, tsaka naka-signal light po ko. Nakatakas man ang driver ng AUV, naiwan naman ang isang piraso ng kanyang bumper at plaka.
i-verify yun sa LTO this coming Monday. Yung magiging kaso ng tao, physical injuries, damage to properties, tsaka yung abandonment of one's own victims. Desididong maghabla ang mga biktima. Sana magpakita siya rito. May mga pamilya kami, Brad. Paano kung namatay kami sa di wala lang, ganun lang. Kalimutan na lang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bantay sarado ng otoridad ang fishing vessel na sumadsad sa baybayin sa Mamburao, Occidental Mindoro noong Lunes. Nakaalerto ang Philippine Coast Guard Occidental Mindoro sa posibleng pagtagas ng langis. Anila halos 4 na buwan na itong nakaangkla dahil kulang pa ito sa mga dokumento para makapaglayag. Sinusubukan pa umanong paandarin ng kapitan ang makina ng barko ngunit nabigo ito dahil sa lakas ng hangin. Ligtas naman ang 3 tripulante at ang kapitan ng fishing vessel. Inabisuhan na rin ang mga residenteng huwag lumapit sa nakasadsad na barko. At sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makunan ng panig ang may-ari ng fishing vessel. May natagpo ang patay na babae sa kwarto ng isang motel sa Maynila. Nakita ang biktima na may tama ng bala. Batay sa paunang investigasyon ng MPD Homicide Section, magkasama nag-check-in itong hapon ng Huwebes ang biktima at ang karelasyon nitong si Rogelio Magsino Jr. Pero umaga kahapon nakita ng guard at sa CCTV si Magsino na mag-isang lumabas. Wala raw narinig na komosyon o putok ng baril at maayos daw ang silid ng pasukin ng mga taga-motel. Nagpunta ang mga otoridad sa sinasabing bahay ni Magsino kasama ang mga taga-barangay pero wala raw ng suspect. Tinutugis pa siya at inaalam pa ang motibo sa krimen. Kumpiskado sa Iloilo City ang kahon-kahong peking insecticide na ayon sa NBI ay mula pa sa ibang bansa. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Armado ng search warrant, pinasok ng National Bureau of Investigation Intellectual Property Rights Division at NBI Iloilo ang 7 establishmento sa Iloilo City. Pakay ng raiding team ang mga counterfeit o peking insecticide na ayon sa NBI ay galing sa ibang bansa at lantaran umanong ibinibenta rito. Nag-conduct tayo ng surveillance, verification and test by dito sa probinsyang to at na-confirm natin na may mga establishmento na talagang nagbebenta ng peking insecticide. Nasamsam sa operasyon ang daang-daang canisters ng peking insecticide na posibleng makasama sa kalusugan. Kawawa naman yung mga tao na umaasa na epektibo itong insecticide na ginagamit nila. Hindi natin sure yung content ng itong insecticide kung safe ba sa kalusugan ng tao. Lalo-lalo na hindi ito dumaan sa FDA. Sasampahan ang mga tindahan ng reklamong unfair competition at paglabag sa Intellectual Property Code. Magpa-file tayo ng motion for destruction sa court para sirain itong mga insecticide na to, mga peking insecticide at hindi na may balik sa merkado. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Tuloy ang 3 araw na transport strike ng Grupong Manibela laban sa Jeepney Modernization Program sa Lunes, araw ng State of the Nation address ng Pangulo. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni Manibela President Mar Balbuena na pagkagarahe bukas sa mga tsuper, hindi na sila bibiyahe sa Lunes. Wala raw silang narinig na solusyon mula sa gobyerno kaugnay sa Jeepney Modernization. Hindi raw nila nakikitang sinsero ang Department of Transportation sa pakikipag-usap sa kanila. Wala pa raw pinal na lugar kung saan sila magkikita-kita pero handa na raw sila para sa tigil pasada. Noong nakaraang linggo, itinanggi ng Department of Transportation ang akusasyon ng Manibela na hindi nila tinutugunan ang mga hinaing ng operator-driver ng mga pampublikong sasakyan. Ilang minuto pa lang ay nagsimula ng pagrampa ng mga Kapuso Stars sa red carpet ng GMA Gala 2023. Sinimulan ito ng mga artists ng Sparkle Kids at Sparkle Teens. Lutang na lutang ang tema ng taon na formal elegant at ang mga kasuotang white, black at muted colors. Inaasahang darating mamaya ang mga Kapuso Stars sa pangunguna ni Dingdong Dantes, Marian Rivera, Alden Richards, Heart Evangelista at ang newly engaged couple na sina Bea Alonso at Dominic Roque at marami pang iba. Tuloy-tuloy ang aming pagtutok dito sa red carpet at aabangan namin ang mga magagarbong outfits at kung sino ang solo flight at siyempre sino ang may bagong date.
And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. O, paano? Magkita-kita tayo dyan, ha? Oo, mabilis lang naman ang biyahe natin ngayon, mabilis Ivan. lang ang biyahe natin Ready ngayon. na tayo for the gala. Bis ka pa? Oo, syempre, ikaw din. Oo, yes, bis pa tayo. Abangan niyo po si Miss Pia Arcangel sa red carpet. At si Mr. Ivan Mayrina. Dahil, di ba, syempre, itong GMA Gala, gaya ng nabanggit ni Nelson kanina, syempre for fundraising pa rin ito. Of course. For charity. Pero, syempre, the fun part, aabangan natin yung suot ng mga paborito nating Kapuso stars. Bihira kasi yung magkasama-sama tayong lahat. Ang dami natin in one place na lahat nakabihis, na lahat masaya, lahat excited. So, At may tema. Ang ating mga kasuotan, meron tayong parang theme. And then, di ba, pati doon sa report ni Kata, pati yung disenyo, may theme din yan. So, talaga, naku, abangan natin. definitely lahat ng something to look pictures. forward to, mga Kapuso. Abangan po natin. At mga Kapuso, yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras. magandang balita mga Kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.